bali guys, ito yung update natin dito sa unit ni ma'am. Dito sa project namin sa phase 3. So, yung taas, halos pintura na lang ang kulang. Ito po, meron na rin po itong flat. Final paint na lang po ni ma'am. Pero panghuli naman yon, kaya okay lang na hindi muna namin pinturahan. So, itong unit ni ma'am, naka-PVC panels. Ayan, nalagay na rin po yung mga kornisa. So, sa amin po talaga, kahoy lang yung ginagamit namin kasi yung PVC na kornisa po is madalang lang. Kumbaga, hindi siya babagay doon sa PVC. So, let's say, ang prepared ni ma'am na kulay dito is black o gray. Pwede namin pinturahan na lang. So, meron na rin po nakalagay ng mga pin lights. Ayan, dahil ang aking team is naka-stay in dito. So, ayan po, nilagyan na namin siya ng pin lights. Ito pong tiles, hindi pa yan po naka-tile grout. Panghuli na lang din. So, dalawang kwarto, parehas po meron silang kitchen, tawag ito, built-in cabinets. Ayan po. So, yung pinto na lang yung kulang, tsaka yung final paint, tapos linis. Ayan, meron din tayong hallway dito. So, yung hagdan, tsaka na lang muna siguro kasi mag-aakit-akit pa dito. Baka magasgasan lang. So, dito po sa baba, pasensya na at meron tayong mga gamit-gamit kasi nga nag-i-stay nga yung aming team. So, dito, yung pinaka-landing ni ma'am, straight na yan. Tuloy na dito. Ayan, tuloy na yung lakad natin dito. Pababa. So, dito, may kwarto sa baba. Ito yung magiging kwarto nila, ma'am, kasi, sa totoo lang, mas maganda na yung nire-ready mo na yung sarili mo kasi pagdating ng araw, mahirap pa tayong mag-akit babasag dan lalo na kung meron na tayong edad. Diba? Pag tumatanda na tayo. So, mostly sa ibang clients ko, mas gusto nila may kwarto sa baba. So, I think malaki to. Nasa 2 meters lagpas. So, pwede ang bed frame dito. Tapos dito meron pa tayong ilalagay na built-in cabinet. Tapos talagyan din po natin to ng PVC panels. Ayan. Tapos ito na po yung pinaka-pinto niyan. Dito na. Tapos dito po sa my kitchen, nakapagtibag na sila. So, bali dito po sa my kitchen, nakapagtibag na yung lababo ni Lumina dati. Tapos nakapagbaklas na po ng mga tukod. Pwede naman na. So, ito po, lalagyan po natin to ng wirings, ng PVC, ng wall tiles. Ayan. Ipo-flooring, tatambakan, then yung ating wirings. Tapos yung ating bathroom. Ayan po, tabi po. Dilipat natin yung pinto. Dito yung pinto niya dati, ngayon dito na sa kabilang side. So, yung mga materials natin, ayan, naka-ready naman yan. So, dito po sa labas, nilagyan na ng bubong ni Kuya Bok. Ayan po. May nilagay rin tayo ng insulation dyan na double. Tapos, naka-inside gutter o concealed gutter po ang tawag dyan. Stainless po yung ginamit namin. Lagi namang stainless. Ayan po. Tapos dito sa kabilang side, naka-polycarbonate na po yan. May harang na. Kahit ito pong kabilang side, is lalagyan din po yan ng harang. Ayan. Yung the rest po ng tiles, halos naka-ready naman po yan. Kaya, madali na lang, tuloy-tuloy na lang yung ating gawa. So, ito, meron din tong metal spandrel. So, tatanungin ko na lang si ma'am kung anong preferred niya na kulay at design. So, dito po sa Lumina, bawal talagang isagad. So, at least half. So, dito na yung magiging gate, main gate. Ayan. So, dito kung may motor o e-bike, kasya na yan dyan. So, maliit lang yung front extension ni ma'am. So, yung bintana, itatanong ko kung stay yan o tatanggalin. Tingnan natin. Tapos dito, lalagyan na lang po natin siya ng bintana.
dumaambon. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Ito po yung project namin dito sa may Phase 3 Lumina. Bungad lang po ito. Ayan, dito lang po yan malapit sa may guard house. Ayan po. So actually dito po sa block na to, meron na rin po kami nagawan na 2-3. So time check tayo, mga 5:30 na po ata. So wala na tayong mga wala na yung team natin dito. So yung update po natin dito sa unit ni Sir is hindi madalang lang kasi marami po kasi akong ina-upload sa Facebook, kaya paminsan-minsan lang to, pero ito na po yung update natin. So dito 3 poste, doon na po yung gate nila, isang gate lang tayo, tapos ito na po yung pinaka wall na meron naman siyang deco stone. Yung deco stone po nito, medyo nahirapan kami mag-assemble kasi iba-iba po yung cuts niya. Merong malapad, merong mahaba na ibang kulay, may maikse, tapos may mga maliliit. So bali dito po, naglalagay kami ng moldura. Ayan. Naglalagay kami ng moldura para po, minsan kasi kulang yung deco stone. Kaya ang ginagamit po namin is moldura. Dagdag design na rin po yan. So kinulang lang tayo, dapat pala 5 kasi 3 lang yung nabili ko. So dito po sa front extension, medyo maliit lang ang pinaka-space po para sa kanilang garage. So dito natin nilagay yung main gate. Ayan po. So dito nilipat natin yung 2 bintana. Ang gusto ni ma'am, may kwarto sa baba. Ayan po. So eto rin, ipakita ko rin po sa inyo, tapos na po yung preparasyon namin para po sa pag-i-install ng metal spandrel. Meron na tayong mga metal parings dyan, tsaka wirings. Ayan po. So papapiliin ko na lang si ma'am ng design o kulay po ng metal spandrel na gagamitin. Ayan po siya. Tapos yung 2 tagiliran po natin, meron na po siyang cover o harang na polycarbonate. Ayan. Magkabila ang side po yan. Tapos ito pong unit nila, sir, is meron din po yan inside gutter o tinatawag nilang concealed gutter. Tapos andun po yung ating downspout. Ayan. So nakatago yung ating gutter dyan na stainless. Ayan po. Ito po yung ating gutter. Ayan o. Ayan po siya. So dito po is itatiles din po natin to. Ayan. Actually okay na siyang i-tiles, pero panghuli na po yan. Tapos andito po yung ating pinaka-kanal o drainage. Ayan. Tapos kahapon nga po pala, nag-start na sila maglatag ng tiles na 60 by 60. Ang maganda dito sa unit nila, ma'am, baba taas, parehas lang po ng tiles. Ako mas gusto ko yung ganun kung ano po yung tiles sa taas, same na lang din dito sa baba. Para para kasing ang awkward na o-off na tingnan pag pag iba-iba yung tiles na ginamit. Lalo na kung iba-iba na ang kulay. Ayan po. So, unang latag yan. Ayan. Baka po bukas, may tuloy na yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo sa pinaka-extension. Ano po kasi itong unit ni ma'am? Corner lot. So, yung pinaka-extension po natin, gusto talaga nila ma'am na kwarto.
sabihin na natin, kasi nga, pagdating naman talaga ng araw, tatanda tayo, medyo mahirap umakyat sa may hagdanan. Actually, yan naman lagi ang sinasabi ng ibang clients ko. Kung ganito nga lang din po ang unit ko, kahit ako, magkukwarto rin talaga ako sa baba. Tara po, pasukin natin. Ayan. So, ito po, na-install na yung ating, yung ating solid door. Ayan po. Solid door. So, ito po, hindi pa nga ito sagad ha. Hanggang dito lang siya. Kasi bawal naman pong isagad talaga. So, imagine, kahit ganito lang po, malaki na rin siyang kwarto. Pwede na po siya talagang pang kwarto. So, ito pong kwarto nila, ma'am, tsaka ni sir. I-shoutout ko lang, ma'am, sir. Ayan, shoutout po. Tawag dito, naka-masilya na po ito. Ayan, masilya na siya. Masilya, tapos meron na rin po tayong kisame. Naka-PVC panels po tayo dito. Meron na rin siyang pin lights. Tapos naka-cornisa rin po siya. Ayan. May cornisa po siyang nakalagay. Ayan po. So ito, maganda to sa unit nila ma'am kasi halos parang buong renovation to, may mga cabinets kasi gusto nila isang gawaan na lang. O di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung may budget naman, mas maganda talaga isang gawaan na. So meron tayong mga abang na outlets dito. Ayan, meron pa sa taas para yan sa easy. Tapos yung ating bintana, nilagyan po yan ng skin coat para mapantay. Ayan, napantay yan dyan. Pantay doon. Ayan po. So, yung bintana natin, mas maganda po yung ganito. Mas maganda po yung ganito na may bakal. Actually, maganda rin talaga sliding. Kaso, sa akin, mas safe po na may grills. Mas safe. Ayan. So, ito yung ating mga... Ito yung ating pinto. Ayan po. So, ang tiles po niyan, pares lang po yan dito. Yun din ang maganda. Tiles dito sa may living, kasama po sa kwarto. So, dako naman tayo dito. Ayan. So, meron din po tayong cove ceiling. Kung mapapansin nyo sa mga gawa namin, halos pare-parehas. May cove ceiling, ganito lagi yung atake namin. Actually kasi, napapanood po nila sa vlog, nakikita sa page na, ma'am, gusto ko rin po ng ganyan na meron din po kami cove light. Ayan, cove ceiling. Na meron din pong PVC panels. Pwede naman yun. Walang problema kasi ang binibigay po namin serbisyo is package na. Kasama na po talaga to. Depende kung ayaw ni client ang cove ceiling. Pwede naman. Pero for me, mas maganda rin po talaga meron tayong cove ceiling. Ayan. Para ma-hide din po yung imperfection ng ating slab. Kasi minsan may mga bako-bako, di ba? So, for me, mas maganda meron tayong cove light. Ayan po. So, temporary lang muna yan. Yung ibang part na masilyahan na, ayan, tatanungin ko kay ma'am kung tatanggalin ba tong bintana or stay lang. So, pwede naman. Mas maganda tanggalin na lang yung bintana. Tinatanong kasi ni ma'am. Kasi gusto niya dito na lang daw yung TV. Dito yung TV. Tapos ito, naka-hidden door. Lalagyan ng fluted panels. Ayan. So, hidden door din ang gusto ni ma'am dito. Kasi nga nakikita nila sa vlog, ganun lang. Siyempre, ikaw ba naman, may ganito ka rin bahay, may unit ka rin na ganito, may pera ka, may trabaho ka. Siyempre, pag may nakita kang mga vlogs sa YouTube o kaya sa Facebook, gusto mo rin ganun. Pero, nagkakaiba rin yan sa mga pintura, yung mga kulay ng pintura, mga kulay ng tiles. Siyempre, nagkakatalo yan eh. So, ang gusto dito ni ma'am, ang maganda dito kasi, hidden door ang gusto ni ma'am, parang hindi halatang kwarto. Tapos dito na yung TV console.
Tapos dito na yung dining nila, ma'am. Ito po, abangan nyo yung setup namin dito. Hi guys, ito naman po yung kalahati ng ating kwarto. So, hindi po nila pinasagad na buong kusina. Ayan. So, sa kanila talaga, ang main concern nila talaga is magkaroon ng kwarto dito sa baba. So, ito pong ating kitchen area. Ganito po yung naisip naming setup. Actually, sabi ni ma'am tsaka ni sir, kayo nang bahalang mag-design kung ano sa palagay nyo yung babagay at magandang tingnan. So, una nga po namin naisip, doon yung kalan. Tapos dito yung lababo. Kaso, ang gusto rin kasi ng may-ari, may bar counter. So, malabo kami mag-bar counter dito kasi sisikip. Lalo na andito po yung CR. So, ang naisip ko po, nakita ko lang to sa TikTok. Ayan. Ando nakapwesto yung rep. So, ililipat na lang po natin yung abang para sa range shoot. Dito. So, ang mangyayari, dito po yung rep. Labi po. Dito po yung rep. Ayan. Dito po yung rep. Nag-abang na po kami ng mga 60 to 70. Tapos, dito yung lababo. Tapos, so may space pa tayo dito. Tapos, dito po yung gas range. Pagkatapos po ng gas range, maglalagay po kami ng bar counter dito. So, ang bar counter natin is naka-paste dito sa may bathroom. Ayan. So, mas feel ko na mas magandang tingnan yung ganong setup. Tapos, dito na lang po yung kanilang dining. Ayun. Tapos yung sala doon, TV area doon. So, tingnan natin kung ano po yung mangyayari dito sa ating TV area. So, dito po kasi sa may hagdanan, magpapalagay din po kasi sila ng ng study table. So, iniisip ni ma'am, ako sabi ko nga, pwede rin dito. Pero ang sabi ni ma'am, parang gusto niya, dito na lang. Let's see kung ano yung design ng kanyang TV console. Kung magagawa natin ng paraan. Pero I think, kailangan na natin sarahan yung ating bintana dyan. So, may bago tayong aabangan, study table, study area. So, may study pa sila, di ba? Study table. So, bali, itong bathroom, naka-ready na rin po to sa preparasyon ng ating pag-i-install ng tiles. Ayan, tabi po. Mag-aabang tayo para sa heater. Maglalagay din po kami dito ng water tank sa taas ng bathroom. So, let's see kung paano po namin yun gagawin. Ayan. So, ito naman naka-ready na para installan ng tiles. Meron na rin tayong toilet bowl, lavatory, shower, meron na tayo. Tapos, sa magiging pinto nila, ma'am, dito, itatanong ko kung pwedeng sliding dito. Pipicturan ko muna. Ayan. So, yun kasi ang gusto ng may-ari. Siyempre, kung ano po yung gusto, yun ang susundin natin. Tapos, dito po, yung pinaka-landing, hanggang dito lang po yan dati. So, tinuloy na namin para isang hakbangan na lang na buo. Ayan po. Tapos, ito pong ilalim ng hagdan. Since meron tayong mga retaso na PVC panels, pinalagyan ko na rin po kay Ray ng kisame. Tapos, pin lights, 2 pin lights. So, pwede ito po itong maging lagayan ng family pictures, mga medals. Ayan, pwede po. Pwede rin maging altar. Depende sa magiging decision ng may-ari. Tapos ito naman po sa staircase natin. Ito po yung tiles nila, ma'am. Parang hindi rin naglalayo dun sa pinaka-tiles nila dito sa baba taas. Ayan, o. Tabi po. So,
Alikabok lang, sorry po. Dito po sa taas, halos masilyado na. May kisame na rin po ito. Ayan. So, ipanguhuli po natin yung pagpipintura gawa ng aakyat yung alikabok kasi nagta-tile. So, abangan po natin. Tapos dito po, kada kwarto po meron po tayong built-in cabinets. Ayan. Meron po tayong built-in. Sara ko lang yung bintana kasi mga nakabukas eh. Ayan, sara ko lang. So again, yung cabinets po, pwede na rin po yan i-final paint, pero ipanguhuli na rin po natin yan. Ayan, meron siya mga pinto. So, naka-PVC panels din po tayo. So, ito po, kung papapansin nyo, magastos naman ang renovation ng Ray House Makeover. Okay, aminin po namin, magastos din po talaga. Ito po kasi, sa Lumina, yung pinaka-roofing namin, ayan po, yung pinaka-roofing, halos dikit na po yan sa kisame. So, pag naglagay po tayo ng Hardiplex o fencing board dyan, mamasilyahan, pipinturahan. Sobrang init, mahangin, ulan, pumuputok po yung mga dugtungan. Kaya nagiging suggestion po namin yung paggamit ng PVC para pagdating ng araw, hindi masakit sa mata. So, may insulation na kami nilalagay. Nilalagyan pa namin ng fencing board. Tapos, ipapatong po namin yung PVC. Naglalagay po kami ng fencing board para hindi po agad lumutong yung PVC na nilagay natin. Kasi nga, malapit yung distance ng yero tsaka ng PVC. So, yung Hardiplex po o fencing board na ginagamit namin, nagsiserve na rin po siya as insulator. Ayan. So, meron tayong insulation, meron pa tayong Hardiplex, parang ganon. So, bali, ang gusto kasi po namin, siguradong gawa na. Pero sabi ko nga sa inyo, gumastos man po kayo sa PVC panels, hindi na po kayo gagastos sa pintura. Tsaka, mapapakinabangan nyo pa ng matagal. Unlike po sa pintura, pipintura na naman kayo ulit, magme-maintenance naman kayo ng pintura. Pag sa PVC po kasi, punas-punas lang, di ba? So, ganito po yung tiles niya sa baba, pag nailatag. Ayan po. Merong prepared si ma'am, pero yung malapit, syempre, hindi talaga totally gaya kasi syempre iba yung reference nila, tapos iba naman doon sa actual. So, pwedeng nagkakatalo. So, sa pangalawang room, meron din po tayong cabinet. Ayan po. So, at least, naabang na po namin yan before kami nagkisame. Yung kasi ang gusto ni Ray, naabang na. So, meron na rin po tayo mga nilagay na kornisa, tsaka may nilagay na rin po tayo na mga pin lights. Nag-abang na rin po tayo para sa AC, saksakan. Ayan, meron na tayong mga nakaabang dyan. Yung ating mga pinto, ang ginamit po namin is solid door. Ayan. So, ito, pipinturahan na lang po namin siguro ito ng mga varnish, ganun. Ayan, okay naman po ito. Solid door, tsaka itong mga molded door. Ayan. Tapos, isa rin po sa gusto ng may-ari is yung ating hallway. Ayan. So, malaking bagay din kasi pag may hallway, hindi masyadong masikip. Sabi ko nga sa inyo maluwag siya pag may hallway. Lalo na kung mag-aakyat ka ng gamit dito, talagang mahirap kung sagad po yung ating partition. So, eto po, may update to hanggang matapos. Kaso, kung gusto nyo ng palaging update, meron po tayo sa FB page namin na magto 250,000 na po ang followers. Ayan. Pwede nyo po kaming i-follow doon kung gusto nyo kaming ma-update sa lahat ng mga projects namin. Meron din po kaming TikTok account.
Ray House Makeover din po, ayan. Sa FB page po, Sir Ray House Makeover naman po. So, pwede kayo mag-follow para makakuha kayo ng mga ideas doon po sa mga nakakuha ng mga pa-housing, di ba? Lalo na dito sa Cavite. Ayan po.